Uy, mga ka-YouTubers, magandang araw. Total, nandiyan na kayo. Gawa na rin tayo ng isang inspirational video, motivational video. Gawa tayo, hango tayo sa lapis. Yan ho natin to. Lapis, ampol, no? Bisana ho natin. Alam nyo ba na ang lapis ay may purpose? Ito ay ginagamit natin pansulat, pan-drawing, para tayo may purpose tayo sa buhay natin. Yun ang dapat lang natin alamin. Ngayon, focus po tayo dito sa lapis, no? Ang lapis po pala ay may dalawang kabilang dulo. Yung isang pong dulo pansulat, ginagamit natin ito pansulat. Yung isa pong dulo ay may eraser para po mabura natin at makorek po natin ang mga pagkakamali na gawa natin pagsulat sa pag-drawing po, no? Kung ang purpose po ng lapis ay pagsusulat, gamitin na po natin para magsilbi po siya, may purpose po siya. Ayan na po, makagawa na po tayo ng isang writing. Napapansin nyo po na nakalagay po ay A, B, C, D, E, G, which is alam po nating mali. At 1, 2, 3, 5 may mistake po ako at pagkakamali po na nagawa po dito. Mga ka-YouTuber guys, ito po ginamit nating dulo, yung pansulat po, at nakita po natin may pagkakamali po ako. Para po tayo lahat po tayo nagkakamali. So meron po sa kabilang dulo ng lapis na eraser para po makorek po natin yung gagawin, which is gagamitin po natin. Ayan na po guys, na-erase na po natin yung pagkakamali. Yun po yung purpose ng pambura ng lapis. Parang sa buhay natin, lahat po tayo nagkakamali. So nasa desisyon na po natin kung i-correct natin o buburahin natin o itatama natin. So ngayon, alamin po natin kung ano pagkakamali ko. Kanina po ay G yan at 5. Ngayon, alam po natin na ang kasunod sa A, B, C, D, E, susunod pa ay F. At yung 1, 2, 3, 5 ay 1, 2, 3, 4. So, i-correct na po natin ngayon. So, ayan guys, na-correct na po natin. Naitama na po natin. Gamit po yung pambura ng lapis. Yan, nakitapansin nyo po ba A, B, C, D, E, F na. Tapos 1, 2, 3, 4 na. So na-correct na po natin. Nabura na po natin at kinorek na po natin. Yan na po guys. Na-explain po natin kung bakit ang lapis ay may pangsulat at purpose po din dito sa dulo po ay may eraser para makorek po natin at i-correct po natin yun pagkakamali natin. Parang sa buhay natin, pwede magkamali tayo, pwede nating i-correct kung i-correct nyo. Yun lang ang tanong. Ito pala, habang ginagamit po natin itong lapis ay umiikli po yung kanyang LED, yung ginagamit po natin na pansulat. So ano ba dapat natin gawin? Dito po papasok ang sharpener. Yan, sharpener. Ito pong sharpener ay pwede po natin tulad sa buhay natin na dagdag kaalaman, na habang nahasa natin or inaano yung lapis pinatutulis ay natututo po tayo sa buhay dapat para may dagdag kaalaman po tayo. Yan po, ayan po. So, ibig sabihin, ito pala, habang ginagamit po natin itong lapis ay umiikli po yung kanyang LED, yung ginagamit po natin na pansulat. So, ano ba dapat natin gawin? Dito po papasok ang sharpener.
Yan, sharpener. Ito pong sharpener ay pwede po natin tulad sa buhay natin na dagdag kaalaman, na habang nahasa natin or inaano yung lapis, pinatutulis, ay natututo po tayo sa buhay dapat para may dagdag kaalaman po tayo. Yan po, kaya po na sharpen na po natin gamit yung pencil sharpener, at nakita po natin pwede na po ulit natin siyang gamitin. At kung mapapansin nyo po, habang tinatasahan po natin, sinasharpen po yung pencil, ay unti-unti umiikli po siya. Pati na rin po yung eraser na gamit natin na mayaano natin pang-correct sa buhay natin. Tama, nagkakamali, baguhin natin para po maayos po natin ang ating pagkakamali at may correct po natin. At habang umiikli ang lapis pala po natin, mas marami pa tayong nakikreate o naisusulat sa atin po. Ayan po, dumadami ng dumadami, umiikli po yung lapis. Yung purpose po niya ay nagagamit na po natin. Yung tulad doon sa buhay natin na ang purpose po natin ay mag-create or gumawa ng mabubuting bagay. Natin pa rin ng inumbing sa lapis ang buhay natin dahil po sa purpose po, di ba? So ibig sabihin, ang lapis may pang-correct, yung eraser, pansulat, create ka, may sharpener para matututo tayo sa buhay, para po siya lalong mas umano po siya, mas magamit po natin ng mahusay. At sana po may natutunan po tayo dito sa motivational, inspirational video. Hanggang sa muli na lang po. Sa susunod kong video, abangan nyo na lang po kung ano po yung itatopic po natin sa sunod tungkol sa motivation at inspirational video. Kung nagustuhan nyo po ito, palike na lang po, pa-subscribe po. Medyo dumi-dami po yung subscriber ko. Nagpapasalamat po ako doon sa mga nauna po nag-subscribe po sa akin. At comment, mas maganda kung may comment para may interaction po tayo. At hanggang sa muli po, maraming salamat, hanggang sa susunod po. Yanols out.